Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa Capricorn sign with the earth elements. Lola Baby, nagpapakilala, isa lang pong subscribes, likes, comments. Yan ha. General reading po ito, hindi po ito personal or private reading. Okay? Kung gusto po niya ng private reading, feel free to email Lola Baby dito sa aking email address. Yan. So, sulat ko mamaya sa description box. Okay? Tingnan natin what's in your energy, ano ang gusto ninyong malaman, and the message for you. Affirmations. Okay? Use positive affirmations to reinforce your goals. Di ba? Yan. Ano ga ang affirmation sa Tagalog? It's like nakikita ko dito. Kung halimbawa gusto mo maghanap ng trabaho, it's like panindigan mo na. Diba? Yan. Yun na nakikita ko. Okay? Kung gusto mo ng tinatawag na success sa buhay, kailangan maging firm ka. Okay? Yan. Faith. Trust that the universe has your back. Okay? Maniwala ka daw. Yan ha. Palagi maniwala. Na tutulungan ka ng Diyos. Hindi natutulog ang Diyos. Okay? Creativity. Tap into your own creative potentials. Baka ito pa ang magdala sa iyo sa tagumpay, di ba? Okay. Halimbawa, sabihin na nating magaling kang you have a talent for dancing, di ba? You have a talent for music. You have a talent, skills or gifts for writing, di ba? Okay? Sa malay mo, no? Diba? Or sabihin na natin, because magaling kang magsalita, okay? Meron kang tinatawag na magaling ang iyong pananalita. Pwede kang magbukas ng social media, okay? Pwede kang mag-podcast, okay? Yan. Sales talk, baka magaling kang mag-sales talk. Magaling kang mag-convince ng clients, di ba? Use it. Dirty offer, yan. Kung ano man itong mga iaalok sa inyo, di ba? Pwedeng madaling pagkakitaan, something like that, okay? Huwag mong tatanggapin, di ba? Maganda na yung tayo nasa, sumusunod tayo sa kautusan ng langit, di ba? Huwag tayong magpapa-bribe, di ba? Huwag tayong magpapagamit, di ba? Kung may nag-o-offer sa inyo na madali ang pagkakaperahan, huwag. Okay, yan. So, nakikita ko, for some of you, moving. Maybe sabihin na nating moving house, moving work, maaring lilipat ka ng ibang pagtatrabahuhan, lilipat ka ng bagong bahay, di ba? Or lilipat ka ng baway mag-a-abroad, baka naman sa abroad ka titira, di ba? O magtatrabaho. Yan ha. Or sabihin na natin, baka gusto mo ng malaking espasyo, malaking lugar, di ba? Para sa mga gamit mo. Okay? Kung ano man yan, may moving dito. Maybe it has something to do about your work. Baka ikaw isa, sabihin na natin, bibigyan ng mas mataas na posisyon, di ba? Aasenso, yan. Meron ditong naiyak, nalulungkot. Baka ito'y nakarelasyon ninyo, ha? Yan. So, titingnan natin, ha? Yung inyong tarot. Pagsasalitaan natin. Yan. Ano meron sa energy ninyo? Narito ang the 3
of Cups. Yan ha, okay. So, ibig sabihin ng the Three of Cups is sino ito, okay, sa buhay ninyo. Yan ha, okay. Asawa mo ba ito? Sino itong naiyak, di ba? Nakarelasyon mo ba ito? Yan. Once upon a time, naging kayo, di ba? Yan. Maaaring ito yung tinatawag na, kasi meron ditong moving, nasaktan siya. Okay? Siguro nung iniwan mo siya. Nasaktan siya sa ginawa mong pagdesisyon. Maaaring sabihin na nating nag-quit ka na dito sa relationship na ito. Kaya naiyak. Okay? Siguro naalaala ka pa niya. Diba? Okay? So, naririto yung tinatawag tamang pagdedesisyon. Okay? Yan. It's like, ito yung hindi mo dapat pagsisihan. Okay? It's like gumawa ka lang ng nararapat na desisyon. Diba? Yan. So, it's about your faith. Okay? For some of you, nakikita ko naman na you are ruled, okay, by your faith. Yan. So, maaring sabihin na natin na, okay, mas makakabuti kung ikaw is, halimbawa, lilipat ng isang relationship, aalis dito sa relationship para maghanap ng bagong relationship, be it love, romance, marriage, o kaya trabaho, okay? Or bahay, di ba? So, naririto ang tinatawag na the devil, okay? Ibig sabihin nito na huwag mo ignore mo ito kung sino itong mga taong ito. It's like meron dito, baka ito'y kasamahan mo sa trabaho, di ba? Yan. Kumbaga dito'y baka tinutokso kanila, di ba? Halimbawa sumama sa kanila, okay? Siguro sabi nila, sama ka sa amin, mas maganda yung aming a-apply ang trabaho. Diba? Let's say, sabihin na natin, okay naman ang trabaho mo. Okay? Meron dito, it's like mangangayag. Okay? Yan. Iko-convince ka nila. Yan ha. Baka ito'y pagsisihan mo. Yan ha. So, don't be carried away. Huwag kang magpadala. Okay? Sa kanila. Yan ha. So, tingnan natin ha. Your other tarot ha. So, yan lang ang nakikita kong energy ninyo. Okay? Nasa loob ng energy nyo. Okay? Maring dito yung tinatawag na baka gusto mo rin ito, di ba? Pero baka natatakot ka, okay? Na hindi maganda ang kalabasan. Okay? So, it's like, kaya dito nakikita, it's about your faith, di ba? Yan. Huwag kang magpadala. Okay? So, meron dito, it's like, kung sino man itong from the past ninyo, it's like sinisisi niya kayo, di ba? It's like na kaya nagkaroon ng failure sa relationship, it's because of you, okay? Yan, yun na nakikita ko. Baka ito is, they hate you, okay? Dahil sa nangyari. Kasi meron ditong pagtalikod. Ikaw ba ang tumalikod? Bakit ka tumalikod? Or sila ang tumalikod? Sila it's like tinatawag, hindi mo nagustuhan ang ginawa nila, kaya tumalikod ka. Okay? So, naririto ang tinatawag na the two of swords. Okay? Undecisive. Nakikita dito, you're very, very undecisive. Okay? Yan. So, maaring dito meron tinatawag delaying. May mga delaying, okay? Halimbawa, sabihin natin hindi ka makapag-decide, kaya merong delaying, okay? Sandali at nag-reverse uli, ha? Okay, ba't ka nagre-reverse, okay? You want to seize an opportunity for some of you. Nag-reverse ang inyong tinatawag na the Four of Cups, okay? Siguro, ibig sabihin nito yung tinatawag na meron dito, seizing opportunities, ha? Okay. Yan. Ano pa? Pinakakawalan. It's like dito, ha? Whatever is this. Yan, ha? You are letting go, okay? Letting go of, kung meron mga regrets sa buhay nyo, di ba?
It's like maybe you will be confronted by this person and ibig sabihin nito, sasabihin mo sa kanila na kailangan ito is i-let go na nila, di ba? It's like magkaroon ng katahimikan between you and them, di ba? It's like nakakasira ito, di ba? It's like sabihin na natin hindi ito maganda sa health niya o kaya sa iyo, di ba? Kung iba-bottled up, ibig sabihin nito, let go, di ba? Okay? So nakikita for some of you yung tinatawag na, okay? Lost opportunities, di ba? Kasi narito ang devils. Narito ang devils, okay? Maaring kung sasama ka sa kanila, di ba? Okay? Yung tinatawag na pinakawalan mo lang kung ano itong present na naroon ka, present relationship, di ba? Maaring dito tinatawag na maganda ka na, bibigyan ka na ng posisyon, kumbaga dito merong devil. So ibig sabihin nito, it's your regret, di ba? It's your loss, okay? So meron dito tinatawag na, okay? Your inner knowing, kasi narito ang the hermit, di ba? So your inner knowing, it has something to do. Kasi sabi nila, okay, it's about your spirituality, di ba? Yan. So it's like tinatawag your inner voice, di ba? Yan. Your intuition. You see something, it's about your vision. You see in your vision. What you see in your vision, okay? So, maring dito, i-reveal na sa iyo. Okay? Ang iyong dapat gawin. Okay? So, ibig sabihin nito, it's about your faith. Gawin mong stronger ang iyong faith para dito, yung tinatawag, there is no space for evil. Okay? Yan. Hindi mo siya marinig. Okay? So, narito ang tinatawag na the Knight of Cups. Di ba? Okay? There is it's like a romantic proposal, di ba? Okay? Sino ang magpo-propose ng pag-ibig? Romantic proposal, ikaw, di ba? Yan. So, for some of you, ibig sabihin nito, yung tinatawag na, kaya siguro after separation, meron kasi ako dito na after separation, hindi ka agad nagkaroon ng tinatawag na romantic relationship, di ba? Yan. So, ito yung nakikita ko for some of you, tinatawag na maybe naka-recover na kayo. Yan, no? Di ba? Naka-recover ka na. Yan, ha? Naka-move on. Yan, ibig sabihin nito yung tinatawag na wala nang broken heart, di ba? So, maaring ito yung tinatawag manliligaw ka uli or tatanggap ka ng manliligaw. Okay? Ikaw ba nakikita dito, maaring mga bata pa kayo kasi meron ditong batang lalaki, okay? Maybe in the 30s, in the 30s ito, okay? Yan. So, punong-puno ka ng tinatawag ideas, okay? And proposals, di ba? Maybe sa inyong trabaho, okay? Napakatalino nyo, okay? So, meron ditong tinatawag na you're in charge, di ba? In charge ka sa buhay mo, sa trabaho mo, di ba? In charge ka kung paano mo gustong patakbuhin ang buhay mo, di ba? Kung paano mo gustong patakbuhin itong relationship na ito, ang bahay mo, di ba? Ang investment mo, you're in charge, di ba? Yan. Paano mo patakbuhin ang buhay mo, okay? So, nakikita dito na you inspires other. Okay? Yan, no? Kasi narito ang tinatawag na the Three of Cups, okay? You inspires others and other are na-inspired sa inyo, okay? Because of your tinatawag na planning, dito yung tinatawag very organized ang inyong tinatawag na pag-iisip, okay? So, Six of Pentacles, di ba? Ano ibig sabihin ng Six of Pentacles? You will receive a gifts, okay? Yan.
So, dito sa tinatawag na the Three of Cups, di ba? Okay? So, ibig sabihin niyan, maybe, you will receive gifts from admirers, from people you are working with, di ba? Maybe ito yung tinatawag na good deeds na ginawa mo sa kanila, di ba? Okay? Or ito maaring iba-bribe ka, okay? Dahil narito ang the devil and the dirty offers. Okay? Be very, very careful. Huwag basta-basta tatanggap, okay? Kung ang kapalit nito is hindi maganda, okay? Yan. So, kaya narito affirmations, you are seeking for affirmations, di ba? So, for some of you, you are praying very hard. It's about your faith, di ba? You believe, di ba? So, whatever is this, it's about your creativity, okay? Creativity. What is creativity, di ba? So, for some of you, maybe tinatawag na narito ang the King of Wands pero naka-retrograde, okay? Maybe you want to open your tinatawag na old box, ilalabas mo doon yung instruments mo, di ba? Maybe ilalabas mo yung sabihin na nating napapanis na boses mo, di ba? Exercise, practicing, di ba? Yan, maybe sabihin na nating baka ito pagbabasketball, matagal ka na hindi nagbasketball, di ba? Going out, because nakatingin ka sa tinatawag na, okay? Back, okay? Retrogression, okay? So maybe sabihin na natin gusto mong mag-aerobics, gusto mong magpa-enroll sa gym, di ba? Okay? Yan. So whatever is this, okay? Maybe you want to go back to school, okay? Maybe you want to study higher, let's say sabihin higher education like university or doctorate or masteral, okay? So naririto yung tinatawag na, okay? The moon, di ba? The moon has something to do about tinatawag na self-undoing. For some of you, it's more about self-undoing kasi narito ang the Hermit, okay? It's like yung tinatawag na you want, maybe kaya nag-retrograde ang inyong tinatawag na the King of Wands, you want to relax, di ba? Maybe you are planning for a short travel, di ba? Self-undoing, okay? It's like tinatawag papapahingahin yung inyong pag-iisip, di ba? Maybe kaya narito on the devil, you're very, very toxic na, okay? Very, very toxic. Maybe it has something to do about your health. Maybe you want to go to the sea for swimming para lumakas ang inyong tinatawag resistance, di ba? So, for some of you, maaring ito yung tinatawag na self-undoing is because maaring for some of you, okay, gusto na ninyong tumigil sa paninigarilyo, gusto na ninyong tumigil sa paglalasing, pag-inom, di ba? Whatever kind of vices, di ba? Maybe pagpupuyat, di ba? Kasi nakita dito, very, very toxic. And you want to cleanse. It's more about cleansing. Okay? Kaya narito ang the moon. Okay? It's also, it has something to do about your intuition. Okay? So, let's, last card na lang. The Page of Pentacles, di ba? Okay? So, there is a good news coming your way. Di ba? It has something to do about your work, di ba? Maybe it has something to do, maybe it's an opportunity you need to grab. Maybe sabihin na natin ito, maybe they will transfer you to a new location, maaring mare-relocate kayo, di ba? Maaring ililipat ka na ng ibang pagtatrabahuhan, ibang bahay, ibang lugar, ibang relationship. Maybe sabihin na nating natagpuan mo na, kasi narito ang the Knight of Cups, natagpuan mo na ang iyong tinatawag soulmate, baka magde-decide na kayong mag-live-in. Okay? Yan ha. So, ibig sabihin nito, nakikita ko for some of you is like tinatawag na out with the old, in with the new. Okay? So, it's more about you and you, God, and the Holy Ghost. Okay? The Holy Trinity. Okay? This time, it's about your faith. For some of you,
very, very strong ang inyong tinatawag na sampalataya. Okay? So for some of you, it's like tinatawag na you don't like the lifestyle. Binago mo na ang lifestyle mo. Okay? Now, from before, maybe your lifestyle from before is tamad kang mag-exercise, tamad kang kumain ng mga masusustansyang pagkain, tamad kang, yung tinatawag, palagi ka ng puyat sigurong gumising, di ba? Tamad kang maligo, yan, it's about your weaknesses, di ba? Mga katamaran mo, mga vices. So, ibig sabihin nito, for some of you, yung tinawag na tinalikuran nyo na, okay? So, it's more about cleansing your, cleansing your spirituality, cleansing your soul, di ba? Cleansing your mind, cleansing your heart. That's the message I have for you.